to Kitty Super Tarot Channel. Welcome. Ang topic po natin ngayon ay ano ang masasabi ng crush mo sa iyo? Ano masasabi niya pag nakita ka niya or nakikita ka niya? Ito yung napapansin niya sa iyo. Ano? And ang energy po natin ay maaari magbago, depende po sa atin. Ito po kasing na-attract natin, ano? Kunin lang po ninyo sa reading kung ano makaka-resonate sa inyo dahil hindi po lahat ng laman ng reading ay tungkol sa inyo dahil ito po ay isang collective reading. And today po meron tayong 3 pens, 3 groups na pwede nyong pagpilian. Ito po ang group 1, use your intuition po, group 2, and group 3. Pakikilike na lang po ng ating videos at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, make sure to hit the subscribe button and notification bell para po ma-notify kayo sa mga bago nating i-upload na videos dito sa aming channel. Okay, start na po natin yung group 1. See you! Greetings, group 1, pile 1. Ngayon, alamin po natin yung anong masasabi sa inyo ng inyong crush? Anong napapansin? Masasabi niya ng crush yun na ito. Tignan nga natin, sino ba itong crush mo na ito? Sino ba itong crush mo na ito? No? Crush ng ating group 1. Crush ng ating group 1. Itong crush mo group 1, may mga pinagdaraanan ito. Kasi tinanong natin kung sino ba to eh. May pinagdaraanan itong crush mo. Maring may hindi ka alam tungkol sa kanya. Stressed ito or meron siya sa buhay niya na hindi siya masaya. Maring nakaranas itong crush mo na ito na i-backstab siya. Kasi pansin ko dito eh. I-backstab siya, lokohin siya, i-betray. Itong crush mong ito, hindi siya makatulog. Bakit? Ba't di makatulog si crush mo? May stress ito? Stress, problema sa pamilya or sa trabaho. Ang tingin ko talaga dito is may pinagdaraanan itong crush mong ito. Mari ditong crush mong ito is may pinagsisisihan na nagawa niya dati. Ayoko nang alamin kung anong nagawa niya noon, Basta yan yung nakikita ko dyan. Meron siyang pinagsisisihan, may dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Binitray siya, feel niya na backstab siya, iniwan siya, si crush mo. Pero si crush mo naman, maring siya ay Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, parang Gemini yata ito. Air signs, meron siyang ganun sa kanyang birth chart. Lumalabas siya as a compassionate person, mature na tao. Mature siyang tao, pile 1, group 1. Maring nasa, nasa company, mataas yung rank niya. Maganda yung work niya. Pinapakita niya na balance siya. Pero meron siyang pinagdaraanan. Kasi pansin mo dito sa ating, King of Cups, sa likod, yung wave, may mga alon talaga sa likod. Pero siya na nanatiling balance. Hindi siya maalis dun sa upuan niya. So, yun, sa tingin ko dito, yung alon na yun is yung mga problema niya na nararanasan dito. Yung nararanasan niya sa buhay niya na hindi nalalaman ng iba. Maring hindi mo alam, hindi alam ng iba. Yun yung crush mong ito. Pero lumalabas na romantic ito. Charming. Mukhang matalino din. Makapamilya. Yun yung yun yung mukha siyang ganun, si crush mo.
Or maaari namang ganun talaga si crush mo, ano? Mapagbigay, mukhang mapagbigay. Mature mature to. Hindi naman siya naglabas as i-reverse kasi. May problems lang siya na hindi niya ipinapakita. Bottom of the deck natin, rest. So, maaring si crush mo nagpapahinga kasi na-stress siya. Gusto niyang manumbalik yung dating ganito niya. Yung ganitong energy niya. Isang king of cups. Gusto niya muna mag-relax kasi na-stress siya. Maaari talagang siya, nasaktan siya. Kasi merong nag-backstab sa kanya. May naloko noon sa kanya. Ikaw na ang umalam kung ano ito, no, about dito sa crush mo. Ito yung feelings niya ngayon, sa tingin ko. Ganito yung energy niya. Okay. Balik na natin. Yun yung energy niya. Ngayon naman, ano ang masasabi ng crush mo tungkol sa'yo? Anong masasabi niya? Masasabi niya pag nakita ka niya or napapansin niya ng crush mo tungkol sa'yo? Medyo lang tayo. Tingnan lang natin yung buhay ni crush mo ng kaunti. Hindi naman tayo nag-dive deep nag-dive deeper dun, tungkol sa buhay niya. Yung surface lang yung tinignan natin. Ikaw naman, anong masasabi niya tungkol sa'yo? Ni crush mo. Ito yung mga napapansin niya sa'yo. Kung makita ka niya or nakikita ka niya. Group 1. Anong masasabi niya sa ating Group 1? Nasasabi sa ating Group 1. Reversed, 5 of Swords in reverse. Knight of Pentacles in reversed. Justice. Ang masasabi or napapansin ng crush mo sa'yo is parang may nag-end. Group 1. Ito ba sa situation nyo? Or sitwasyon nyo? Meron kang iniwasan. Nag-move on ka. Parang may moving on sa'yo. For some of you, masasabi niya sa'yo, parang nagmamadali ka. May minamadali ka. Group 1. Impatient ka, Group 1, yun yung sinasabi, yung napapansin niya sa'yo, nagmamadali ka. Ano ba ito? Sinusuyo mo ba si crush mo? Nag-uusap ba kayo? Kasi maring yung iba sa inyo dito na nakausap mo ng crush mo. May communication na nangyari. Kaso napansin niya na parang nagmamadali ka. Kasi parang binabalance niya yung mangyayari. Tinitingnan niya yung cause and effect ng gagawin niya. Gusto niya, sa tingin ko, gusto rin niya maging truthful sa'yo, maging totoo. For some of you, masasabi ni crush mo sa'yo, isa kang totoong tao, balanced person ka, gusto mo yung honest communication. Hindi ko alam pero ang napipick up ko is si Queen of Swords. Parang ganun. Siguro yung iba sa inyo, tingin niya is may boundary. Kung hindi maganda, ika-cut mo talaga, cut off mo. Situation man ito, sa tao, sa relationship.
Pero nakikita ka niya talaga as impatient person. Nagmamadali. Kung halimbawa, si crush mo is niligawan mo, sample lang naman yun. Niligawan mo, parang tingin niya sa'yo, nagmamadali kang sagutin kanya. Sagutin kanya. Yung tingin niya, kung lalaki ka. Yung iba naman sa inyo, tingin sa'yo ni crush, halimbawa kung dati nakapag-communicate kayo, tingin niya sa'yo is marami naliligaw. Hindi ko mas sinasabing talagang hindi ka totoo, disloyal ka, pero yun yung naiisip niya na parang hindi ka serious, hindi ka seryoso. Group 1, yung iba sa inyo. Lalo na kung marami nagkakagusto sa inyo. Siguro yung pakiramdam niya na parang na-betray mo siya. Kung kung marami kang naliligaw, siguro nagsiselos yun, si crush mo. Masasabi niya sa'yo, tungkol sa'yo, may may integrity ka. Group 1. Gusto mo fair. Yun lang yung masasabi niya sa'yo. Tungkol sa'yo. Gusto mo fair. Fair kang tao. Maring ang Libra ka eh. Libra. Aquarius. Or earth sign ka. Anong masasabi ni crush about kay Group 1? Anong napapansin niya? King of Swords. Hindi man lumabas si Queen of Swords, lumabas naman si King of Swords. Papansin niya sa'yo matalino ka. Ayan nga, may integrity ka. Parehas tong dalawa. For some of you, medyo detached ka. Yung iba sa inyo, detached ka sa tao. Dinidetach mo yung energy mo. More on sa mental, or parang tingin niya sa'yo is nakafocus ka sa materials mo, sa education mo. Tingin niya rin sa'yo is may strength ka, inner strength, mental, kakaiba ka mag-isip, totoo kang tao, honest person, educated na tao, edukada, yun yung napapansin niya sa'yo, masasabi niya sa'yo. Meron kang manners, may manners ka, maaari kasing maganda yung pinagmulan mong family. Responsable, yun yung tingin niya sa'yo. Although yung iba sa inyo may pagka-impatient, siguro impatient ka sa isang bagay, pero tingin niya sa'yo responsableng tao. Mas gumagana yung yung logic mo, yun yung naiisip niya sa'yo. Yung iba sa inyo, naiisip niya is, masasabi niya sa'yo, mahigpit ka. Ikaw nang umalam, bakit sinasabi niyang mahigpit ka? Group 1. Okay, meron tayo ditong the Fool. Iniisip niya sa'yo, meron sa'yo na may pagka-inosente ka, pile 1, group 1. For some of you na parang gusto ng happy times. Friendly, yun, ganun. Parang napipick up ko dito is friendly. Akala niya disloyal ka, hindi ka loyal na tao. Parang ayaw mo ng commitment. Yun yung naiisip niya. Nahati ito eh. Ayaw mo ng commitment kasi may iba kang focus.
Mari siguro may mga goals ka, gusto mo mag-travel, gusto mo ng kalayaan, yun yung masasabi niya sa'yo. Malaya ka. Hindi ka sumusunod sa karamihan. Wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Sa tingin ko rin dito, magaling ka mag-adapt, yun yung masasabi niya sa'yo. Mag-adapt sa isang situation. Freedom, yun, malaya. Mukha kang inosente. Group 1. Yung iba sa inyo mukhang inosente, kung marami kang nililigawan o marami kang maliligaw, iniisip niya is ayaw mo ng commitment pa. Yung iba sa inyo. Ace of Pentacles. Yung iba sa inyo nakikita niya na masasabi niya is may kakayahan ka magkaroon ng financial breakthrough. Yun yung pumasok sa isip ko, financial breakthrough. May darating sa'yo na malaking pera. Isa kang magandang opportunity para sa crush mo. Kung nagsisimula ka pa lang, nakikita niya na maganda yung kapupuntahan mo. Yun yung masasabi niya sa'yo. Kung ano man yung sinisimulan mo, yung pangarap mo, maganda yung magiging future mo. Masasabi rin niya sa'yo is, parang kaya mong i-manifest yung mga gusto mo. Pero dito, hindi ka sasabihin na yung free ka lang sa pagmamanifest mo, may freedom. Yung parang halimbawa, bibigyan ko ng sample ha. May ma-manifest kang bagay, pero hindi mo ipinipilit ng sobra. Ang katwiran mo ay kung para sa'yo, para sa'yo. Kaya siguro yung iba sa inyo is, sinasabi niya yung sa commitment. Masasabi niya sa'yo, may mga ipinaglalaban ka. Pinaglalaban mo yung paniniwala mo, yung kahit may mga against sa iyong tao. Sa tingin ko rin dito, mahilig ka mag-take risk. Masasabi niya sa'yo. Kasi ito, taking risk din ito itong dalawa. Parang napipick up ko dito. Mahilig ka mag-take risk. Hindi ka natatakot. Group 1. Ano pang masasabi ni crush sa'yo? Ano pa pong masasabi ni crush kay group 1? Ito lang yung mga napapansin niya sa'yo, ha. Nakita ko na tong lovers kanina. Parang gusto kong kunin. Ibinalik ko, inulit ko yung pag-shuffle. Kasi kung meant to be na lalabas talaga to, lumabas. Lovers. Masasabi niya sa'yo, parang kung halimbawa nagkausap kayo nito, nakapag-communicate na kayo ng crush mo, tingin niya sa'yo soulmate niya. Feel ko ito, may feelings din to sa'yo. Feel niya, perfect kayong dalawa. Ito tingin niya sa'yo ewan ko kalahati ng buhay niya. Kayo nang umalam. Or maaaring attracted siya sa'yo sexually. Na-attract siya sa'yo. Tingin niya talaga sa'yo, soulmate ka niya. Yung masasabi niya. Romantic partner na dinidesire niya, na pinapangarap niya. The lovers kasi. Ano pang masasabi ni crush tungkol kay group 1? Tingin niya sa'yo, tingin ni crush sa'yo, perfect kayong dalawa. Bagay na bagay. Bagay kayong dalawa. Meant to be. Maring alam mo yun or hindi mo alam. Yun tingin niya sa'yo Kahit nasabihin na si crush mo parang
mukhang hindi nagko-commit or iso-commitment, tingin niya sa'yo is other half. Or ikaw yung pinapangarap niya. Parang Adan at Eva. Ano pa ang masasabi ni crush tungkol kay group 1? Tingin ko rin sa kanya is, masasabi niya sa'yo, nagagandahan siya sa physical mo. Physical beauty mo, sa katawan mo, naseseksihan. Kasi papansin ko dito naked, nude, yung dito. Nagagandahan siya sa'yo, especially sa chest area mo. Ayoko na sabihin nyo sa lalaki. May napipick up kasi ako. Basta meron sa'yo na gusto rin niya sa ating mga lalaki, sa kalalakihan. Ayoko lang sabihin. Ikaw nang umalam nun, tungkol sa crush mo. Okay. Strength. Yan, nakikita niya sa'yo, may courage ka, malakas yung loob mo, inner strength dito. And masasabi niya sa'yo, parang pag naging kayo, kung maging kayo man, kaya mo siyang kontrolin, kaya mong i-tame yung lion niya. Yung lion niya, parang ikaw ito Group 1. Kasi ito siya. Kaya mo siyang i-tame. Malakas ang loob mo, may inner strength ka, kaya mo siyang kontrolin. Kung ito si crush mo is mukhang ayaw ng commitment, natatakot lang siguro ito kasi pagdating sa'yo, kaya mo siyang kontrolin. Kaya niyang mag-bow na lang sa'yo. Parang gusto niya, lumalabas na parang gusto niya ibigay sa'yo yung gusto mo. Yun yung nafe-feel ko dito. And nakikita ka rin ng crush mo as a confident person. May charisma, confident. Dito sa Six of Cups. Masasabi ng crush mo sa'yo, namimiss ka niya. Kung hindi na kayo nag-uusap, namimiss ka niya. And masasabi niya na parang bumabalik siya sa pagkabata pag nakikita ka niya, or nakakasama ka niya, or nakakausap ka niya. Or naalala niya yung kabataan niya sa'yo. Kung si crush mo mas maedad sa'yo, pag nakakasama ka niya, yung joy, yung happiness na nararanasan niya, parang nanunumbalik. Feeling niya bata siya uli. And napapansin din ni crush sa'yo, mapapansin niya sa'yo is, mabait ka. Mabait ka, group 1. May kabaitan sa'yo. Yung iba sa inyo siguro playful. Mukhang playful. Itong dalawa ito ang napipick up ko dito is innocent. Kasi di ba innocence din na to? Lalo children. Kasi ito innocent din. Mukha kang inosente. Group 1. Ano kayang signs? Scorpio, Leo, Gemini, Leo, Virgo, Libra, pares Libra. Hindi ko alam paanong sign ito. Sabihin na lang nating earth sign. Maring earth sign. Aquarius, air. Mabait ka. Yun yung napipick up ko dito. I-summarize natin ha. Yan. Someone din na gusto niya maaring may chance na mag-commit siya sa'yo. O maaari, din, talagang matalino ka, marami kang alam. Napapansin niya sa'yo, group 1, matalino ka, innocent, may kalayaan ka sa sarili mo, may mga gusto kang gawin. Yung iba sa inyo impatient, tingin niya, nagmamadali ka. Tingin niya, balance ka, totoong tao, may honesty sa'yo. May mga ipinaglalaban ka, matapang ka. Hindi. Tingin ko dito, hindi ka sumusuko. Yun yung masasabi niya sa'yo, namimiss ka niya. Bumabalik yung pagkabata. Yun. Ang tingin niya sa'yo is, masasabi niya is may potential ka. Nakikita niya yung potential mo, lumago.
nakikita rin niya yung kung sakali maging kayo, or maaaring ini-imagine niyang kayo, ganun. Hindi lang niya sinasabi sa'yo. May potential kayong dalawa na magkaroon ng magandang pundasyon. Ni crush. Yun lang yung masasabi ni crush tungkol sa'yo. Okay? Thank you, Pile 1. Dito na po natatapos yung reading. Maraming salamat po sa pakikinig and God bless! Greetings, Group 2. Group 2. Yan, mayroon tayong ditong gray pen. Ang topic nga natin ngayon, masasabi or napapansin ng crush mo sa'yo. Tignan muna natin yung energy ni crush mo. Sino ba itong si crush mo? Yung energy niya ngayon, check lang natin bago natin alamin kung anong masasabi niya sa'yo. Curious lang ako about dito sa crush mo dito. Sa crush ni Group 2. Anong meron sa crush ni Group 2? Group 2, Group 2. Siya nga po pala, kung gusto niyo po ng ating reading, pakikilike na lang po, pwede rin po kayo mag-comment. Kung resonate kayo, kung saan po kayo naka-resonate. Tandaan po natin, collective reading to. So, hindi po lahat ay makaka-resonate kayo. Ano kaya yung energy or anong tungkol dito sa crush ni Group 2? Anong meron sa crush ni Group 2? Wow. The Fool. Okay. Una ko ito nakita The Fool, King of Swords, and Hermit. Itong crush mo Group 2. Ang napipick up ko dito is freedom, malaya. Gusto niya ng malaya siya. Or yung iba sa kanila, parang hindi masyado sa commitment. Mahilig siya mag-travel, si crush mo. Maring ganun. Pabago-bago siya. Pabago-bago. Ikaw nang umalaman, no? Pabago-bago si crush mo. Maaaring si crush mo is mas bata sa'yo. Or may youthful yung energy niya. Radiant siya. Minsan, si crush mo, parang walang pakialam. Walang pakialam si crush mo. Yun yung mukha, itsura niya. Bata mag-isip, yung iba sa kanila. Pero ang ko dito kasi is freedom. Mahilig siya sa freedom. Parang ayaw niyang matali. Gusto niyang malaya siya makakapunta. Kung saan niya gusto. Ganun yung si crush mo. Mahilig siya sa adventures. Mahilig siya sa travels. Okay. Ano pang masasabi about dito sa crush mo? Matalino siya. Kahit nasabing ganito itsura niya, guys. Group 1, matalino ito si crush mo. Logical person to. Pinapag-aralan niyang isang bagay. Kahit nasabing ganito siya, no? May ugali siya na pinag-aaralan pa rin niyang isang bagay kung maayos ba or ano yung kalalabasan ng isang bagay. For some of you, itong crush mo is medyo detached. Detached siya sa love. Yung parang ayaw niya mag-commit. Focus to eh. Meron din kay crush mo na na-attract siya sa knowledge. More on siya sa communication, sa matututunan niya. Mahilig makipag-communicate. Yung napipick up ko dito. Ano pang meron sa crush ni Group 2? King of Swords kasi siya. O maaaring si crush mo, boss ito. For some of you, boss ito. Nasa mataas na posisyon. Si crush mo gusto ng katotohanan. Totoo ang tao. Gusto niya yung sinusunod yung kanyang
Yung nasa circle ba niya, yung mga nakapaligid sa kanyang tao, gusto niya is totoo, walang plastic. Matalino to, si crush mo. Matalino. Maaring edukado. May pinag-aralan. For some of you, kung hindi man to nakatapos, may taglay itong diskarte at talino. Si crush mo, sa ngayon nagre-reflect siya. Nagre-reflect si crush mo. Kaya siguro nananahimik. Nanahimik si crush mo, nagre-reflect ito. Tinitingnan niya yung real feelings niya, yung nasa loob niya, yung totoo sa kanya. Nag-iisa si crush. Gusto niya mag-isa or maaring si crush mo mahilig mapag-isa. Laging nag-iisa. Nakikita mo nag-iisa si crush sa real life. Pero pag nakikita mo sa social media, napakadaldal. Yung iba sa inyo, napakadaldal, ma-post si crush. Curious pa ako, anong meron sa crush ni Group 1? Ano pang meron sa crush ni Group 1? Ano? Last na. Ano pang meron sa crush ni Group 1 natin? Basta ito, mahilig sa truth, ito si crush mo. Si crush mo medyo mabagal. Mabagal mag-commit. Focus siya sa kanyang money, materials. Ano ko dito, mabagal mag-commit eh. For some of you, si crush mo may gusto rin sa'yo or nagugustuhan ka rin. Mukha lang siyang cold. O, yung iba siguro sa inyo, niloloko ka niya, pero yun yung way niya. Way niya na pag-express na gusto ka niya. Maaari kasing nasanay siguro siya na itong ganitong energy yung ipinapakita ng crush mo. Pero sa loob-loob niya, may gusto ka rin niya, may nagugustuhan siya sa'yo. O may napapansin siya maganda sa'yo. Kasi ito'y romantic proposal Maaring ganito si crush mo. Yung iba sa inyo, medyo mabagal lang itong taong ito. Itong person mo, itong crush mo, kahit nasabihin ganyan siya na parang ang higpit niya, seryoso, pero meron siyang may malambot siyang puso. About kay crush mo, focus siya sa kanyang pera, and mature siya, matured person. Maaaring into business talaga si crush mo, kaya siguro hindi siya nagmamadali. Focus talaga, nakafocus siya sa money niya. Maaari din mapagbigay si crush mo. Caring to. Kung ito'y mag-commit, once na ito'y mag-commit, nito. Family-oriented, talagang sa pamilya ang focus nito. Sa pera din, kaya niya sumuporta sa sarili niya, si crush mo. Maaring for some of you, talagang mapera si crush mo. And, marami siyang choices, si crush mo. Marami siyang pwedeng pagpilian dito. Maraming choices. Daming options ni crush. Mamimili na lang siya. Ba siguro sa inyo kaya hindi makapag-commit si crush mo agad kasi ang daming choices niya, no? Ang dami niya nagugustuhan or ang dami niyang plano na gusto pang gawin, to pa rin. Ano ba yung uunahin niya? Marami itong pangarap, itong crush mong ito. Okay, nakita na natin yung tungkol sa crush mo. Ngayon, alamin naman natin kung anong masasabi ng crush mo about sa'yo. Take what resonates na lang po, group 2. Take what resonates. Lagi po nating sinasabi, sa ating group 2, okay, crush, anong masasabi mo sa ating group 2? Napapansin ang masasabi niya tungkol sa'yo? Dalawa na. Sanda. Wow. Connection. Love. 2 of Cups. Same kayo, may emotion. Sabi sa'yo, gusto ka ni crush mo. Hindi lang to nagpapahalata, group 2. Gusto ka ni crush mo. Kasi 2 of Cups, hindi naman to reverse to. Naka-upright pa. Partnership.
Love. Masasabi niya sa'yo, parang compatible kayo ni crush. Parang kayo yung para sa isa't isa. Same kayo sa emosyon. Attracted siya sa'yo. Na-attract siya. Ewan ko ba't may pumasok sa isip ko na sasabik. Sasabik siya sa'yo. Ikaw nang umalam kung ano yun, group 2. Tingin niya sa'yo, white material, husband material. Tingin niya sa'yo, bagay kayo. Maganda kang ka-partner. Kung anumang partnership niyo meron kayo. Group 2. Mahal ka nito kasi kapsi to eh. Ino-offer niyo sa isa't isa. Crush. Valuation. Itong crush mo, masasabi niya sa'yo, or ito sa situation niyo, gusto niya magkaroon ng ng pagsisimula uli. Dito sa sitwasyon niyo, feel ko dito. Kasi parang ang tingin ko dito is rebirth. Yung magkaroon ng simula. Maaring yung iba kasi sa inyo is hindi na kayo nakakapag-communicate ni crush mo. O meron siyang nalaman tungkol sa'yo. May nalaman siya. For some of you, maaring yung iba sa inyo may family ka, may anak ka. Pero tingin ko talaga dito, may inaalam si person mo. Hindi naman sa ginajudge ka niya, Ang masasabi din ni crush sa'yo, sa'yo, sure ka sa gusto mo, parang sinusunod mo yung path mo dito, yung call, yung napipick up ko dito, yung call nito, ni universe, ni angels, yung calling mo, sinusunod mo. Group 2. At saka parang may pagbabago sa'yo, parang kasi di ba kita mo dito, tumba to, ano ba to? Caffeine. Di ba? Tapos tumayo sila. Bumangon. Parang may rebirth na nangyari sa iyo, may changes, may napapansin niya may nagbabago sa iyo. May pagbabago. Love. May pagbabago sa feelings. Ikaw na ikaw nakakaalam nito. Group 2, kung ano itong pagbabago na sinasabi ni crush, yun napapansin niya sa'yo. Pero to si crush mo, pagmamahal to sa'yo. Kita naman dito sa taas, diba? Love. Focus nga natin. Love. Partner. Yan. Tingin sa'yo. Masasabi niya sa'yo, partner. Ano pa pong masasabi ni crush kay group 2? May binabago ka, group 2, may nagbago sa'yo. May nagbago sa connection nyo. Yun yung masasabi niya. Ano masasabi ni crush kay group 2 natin? Kung anong lumabas dito, yun yung pagbabago. Masasabi ni crush sa'yo, parang may tinatakbuhan ka. Ikaw ang umalaman, may tinatakbuhan ka. For some of you, tingin niya sa'yo, may tinatago ka. Or kinuha mo yung puso niya. May tinago ka, may tinatakbuhan ka. Ikaw nang alam kung anong tinatakbuhan mo na ito. Tinatakbuhan mo ba siya? Masasabi niya sa'yo, hindi ka nalilito kung anong gusto mo. Or maaaring wala kang choice kundi may itago ka. Wala kang choice sa bagay na ito, kaya nagawa mo ito. For some of you, masasabi ni crush about sa'yo,
Doon sa sitwasyon nyo naman, nagkakaroon na siya ng linaw kung ano ba yung tungkol ba sa yung situation ninyo. And napapansin niya sa'yo na hindi ka nalilito sa options mo. Anong masasabi ni crush sa'yo? Ewan ko, napipick up ko kasi dito, group 2 is, parang hindi ka na, kung ano kung nawalan kayo ng communication, hindi ka na nakikipag-engage sa kanya. Maaring may inalisan ka group 2. May inalisan ka na isang mentor, isang trabaho. Masasabi ni crush sa'yo, parang may inalisan ka. May nilipatan ka. Yun. Kasi no choice, ano. Feel niya no choice ka. Kaya ginawa mo yun. Masasabi niya sa'yo, ano ba yung ginawa mo? Na no choice ka, group 2. Okay, ano masasabi ni crush sa'yo? For some of you, ang tingin niya sa'yo talaga, tumakbo ka. Mukha kang, siguro yung iba sa inyo, mukhang umiwas sa kanya. Masasabi niya sa'yo, napaka mapagbigay mong tao, generous person. Yan, mahilig ka magbigay sa charity, balance ka. Mahilig kang, siguro napapansin niya sa'yo, mapagbigay ka talaga sa iba. Yung sa mga beggar, yung mga namamalimos, maring nakikita ka niya, nagbibigay ka, nag-aabot ka. Matulungin ka sa ibang tao, sa community mo. Talagang, kung kailangan ng tulong mo, nandyan ka na, tutulungan mo sila. At tingin rin niya sa'yo is, masasabi niya sa'yo is mukha kang may pera. Kasi, kaya nagagawa mong tumulong. Kasi meron kang extra sa'yo. Kaya ganun. For some of you, masasabi niya sa'yo is parang, may pinag-i-investan ka. May pinaglalaanan ka ng pera mo, ng oras mo. Ikaw nang umalam. Group 2. Masasabi niya sa'yo, isa kang magandang partner. Isang magandang assistant. Kung assistant ka niya, magandang assistant, magandang katulong. Hindi naman maid. Ano yun? Kaagapay, ganun bang word yung maganda doon? Makakatulong ka sa kanya. Aba, kung sa work, maaasahan. Yun yung masasabi niya sa'yo. Okay, ano pang masasabi ni crush kay group 2? Wow! 9 of Pentacles. Mayaman. Mapera. Yun yung masasabi niya sa'yo. Diba sabi ko sa'yo kanina, tingin niya sa'yo is meron kang extra sa'yo, kaya nakakapagbigay ka, nakakatulong ka. Ganitong tingin niya sa'yo. Prosperous yung buhay mo. Yun yung tingin niya, yung masasabi niya sa'yo. Masipag ka. Bakit ko nasabing masipag ka? Kasi hindi mo naman makukuha ito kung kung nagtatamad-tamaran ka, di ba? May mga pinag-i-investan ka. Invest. Yung iba sa inyo, masasabi niya parang may status, mataas yung estado mo sa buhay, sikat ka, maraming nakakakilala sa'yo, maganda kang manamit, yun yung masasabi niya sa'yo, elegante kang manamit, maganda kang manamit, kagalang-galang. Kung may business ka, masasabi niya sa'yo, magaling ka sa business, magaling ka sa trabaho mo. Ano pang masasabi ni crush kay pile 2? Practical kang tao, pile 2.
Yun yung masasabi niya sa'yo. Okay lang sa mahabang pasensya mo. Pag may ginusto ka talaga, ipiperso mo yung bagay na yun. Hindi ka sumusuko. Hindi naman matigas yung ulo mo, no? Hindi ka talaga sumusuko. Yung iba sa inyo, tingin niya is, conservative. Manamit. Kita mo naman dito. Diba sabi ko, kagalang-galang. Diba wala ka naman nakikita dun sa babae? Balot na balot siya. Ang haba ng pananamit. Yung iba sa inyo, ganun, pansin niya. Yung iba lang sa inyo, masipag ka, hard worker ka. Kung anong sinimulan mo, kaya mong tapusin. Yun yung masasabi niya sa'yo. Kaya siguro talaga, naisip niya sa'yo, maasahan ka. Pile 2. Sinasabi niya sa'yo, hindi ka talaga sumusuko kahit na anong hirap yung nararanasan mo. Yan, sabi nga dito, resilience. Resilient ka. Kahit na pagod ka na, sugatan ka na, o kung ano man, nandiyan ka pa rin nakatindig, hindi ka sumusuko. Hindi mo sinusukuan yung goals mo, hindi mo sinusukuan yung trabaho mo, hindi ka sumusuko kahit na ang daming dumaraan sa buhay mo. Dami mong, kahit may mga failures ka, patuloy ka pa rin. Okay lang sa'yo. Yun yung masasabi niya sa'yo. For some of you, masasabi niya tungkol sa'yo is parang itsurang pagod na pagod ka minsan. Group 2. Pagod, mukha kang kulang sa tulog. Ano pang masasabi ni crush about sa'yo? Masasabi kay group 2. Ito, kunin na natin. Wow, friendship. Palakaibigan. Masasabi niya sa'yo, palakaibigan ka. Kaibigan ka ng lahat. Isine-celebrate ka ng ibang tao. Mahilig ka sa parties. Yung iba sa inyo. Kasi papansin ko yung cups. Mahilig ka sa tequila. Uminom. Masasabi niyo sa'yo, may mga sineselebrate ka sa buhay mo. Na few people lang yung nakakaalam. Kakunting tao lang nakakaalam. O kakunting tao lang yung kasama mo. May sinelebrate ka. Masasabi niya sa'yo, justice kasi to eh. Pero ang feel ko dito is good karma. Good karma. Yung napapansin niya. Na nakukuha mo. Good karma po. Masasabi din niya sa'yo, nagbibigay ka ng lessons sa mga nakapaligid sa'yo. Balanse kang tao. Maari nga may mga natutunan din sa'yo yung crush mo. Kung ito ay kung ito ay nakasama mo na or nakausap mo na. Fair kang tao. Wala kang inaapakan. Yun yung masasabi niya sa'yo. Ano pa pong masasabi? Last na to. Kunin natin to. Page of Cups sa'yo. For some of you, masasabi niya sa'yo, isa kang ambitious ka. May pangarap ka. Yung iba sa inyo, parang naive. Papansin niya rin niya sa'yo is, napapansin niya na crush mo siya. Kung akala mo hindi niya alam yun, alam niya yun, guys. Group 2, alam niya medyo may gusto ka sa kanya. Kaya siguro naisip niya na, parang pantay lang Naisip rin niya siguro na parehas kayo may feeling sa isa't isa. Alam niyang crush mo siya.
Inosente, yan. Nag-enjoy siya kasama ka. Feeling niya, bumabalik yung youth, yung kabataan, kung maedad to sa'yo. Charming. Pumasok sa aking isip is charming. Inisip niya sa'yo, charming ka. Charming. Ano pa? Last na. Kanina pa yata ako last ng last. Pag kasi, pag may feeling, sa intuition ko, pag may feeling ang gusto ko pang kumuha, kukuha talaga ako. Last na to. Ito na. Wow. Mapapansin niya sa'yo, ginagawa mo yung goals mo. Yung pangarap mo, yung dreams mo. Maaaring magta-travel ka. May news. Magta-take action ka talaga sa mga gusto mo. Group 2. May pangarap ka, may decision ka. May decision ka mag-travel. Maaaring, na buo na yung loob mo na feel ko dito. And pansin niya sa'yo is magiging successful ka sa bagay na ito. Pansin niya sa'yo, masasabi niya sa'yo, may mga plano ka talaga, nagpaplano ka. Ang dami mong gustong gawin. Hindi ka matali. Fiery, kita mo naman, 'di ba, oh. Puro yellow. Passionate. 'Yun. Lahat na ng ganun. Charismatic, yun yung nafe-feel ko dito. Charismatic ka, may charisma ka. Group 2 para sa kanya. Maaari ding yung pagmamahal niya sa'yo talagang yung gusto niya sa'yo sobra-sobra. Nag-aalab. Ikaw nang umalam kung anong ito nag-aalab sa kanya, Okay. Group 2, thank you so much. Thank you so much sa panonood ng ating reading ngayon. And please like and subscribe na rin po. God bless. Okay. Greetings, Group 3. This is your reading. Katulad po ng mga nauna, alamin natin yung masasabi ni crush about sa'yo. Yung napapansin niya sa'yo, Ito po yung napili mo ang ating green pen. Dito ka na-attract sa ating green pen. Pero bago po lahat, paalala ko po, take what resonates na lang po, kasi ito po yung collective reading, and pakikilike na lang din po ng ating videos, and subscribe na rin po tayo sa ating channel, kayo sa aming channel. Kasi sa masusunod po, gagawa po tayo ng iba pang videos. Bago po yung sa kung anong masasabi ni crush sa'yo, alamin po natin yung tungkol dito sa crush mo. Ganun din to sa pile 1 and pile 2. Alamin natin yung tungkol dito sa crush mo. Sino ba tong crush mo? Ano bang pagkatao nito? Ano bang meron sa kanya, Tapos kasunod naman yung napapansin niya sa'yo. Pagkatao niya. Kung attracted po kayo sa group 1 and group 2, maaari nyo yung panoorin. Kasi maaaring may mapulot kayo doon. Mapulot kayong kaalaman. May papulot kayo na iba na wala dito sa group 3. Ano pong meron sa ating group 3 sa crush niya? Crush mo, group 3. Ano meron ano pagkatao nito? Ikaw ba curious ka din kung anong tunay na pagkatao nitong crush mo na ito? Na-curious ka ba? Or kilala mo na talaga ito? Ano pagkatao nito? Yan. The High Priestess. Wow, maganda. Ay, maganda. Maaaring maganda ito si crush mo. Intuitive si crush mo, malakas ang intuition ng crush mong ito.
misteryoso si crush mo. Okay. May 4 tayo dito. Dito muna. High Priestess. Maraming kaalaman itong crush mo. Kung babae ito, maaring meron siyang mga kaalaman na hindi common sa iba. May knowledge siya, may wisdom siya, may mga kaalaman siya. Yung iba sa inyo, ito si crush mo, maaari ding tarot reader din ito. Hindi mo lang alam. Pero ang ko dito, sa karamihan dito sa pile na ito, sa group ninyo, malakas ang intuition ng crush mo na ito. Napakalakas ng intuition. Tsaka may mga kaalaman talaga siya. Yung iba sa kanila, sa tingin ko, religious, spiritual person. Malakas ang kutob nito. Kaya kung nililihim mo na crush mo siya, may gusto ka sa kanya, alam nito, hindi lang 'to nagsasabi sa iyo. Pero nakakahalata ito. Itong crush mo, ang daming responsibilities nito. Ang dami niyang ginagampanan sa buhay, ang dami niyang pasan-pasan. Maaaring may mga bagay siya na hindi magawa. Kasi dito sa buhat-buhat niya na ito, ayun niyang bitawan to eh. Iba sa inyo, si crush mo pagod. Nag-overwork. Si crush mo. Yun yung napipick up ko dito, Masipag na tao si crush mo. Si crush mo, hindi naman siguro buntis si crush mo, no? Emotion kasi ito, mapagmahal si crush mo. O maaring may feelings din sa'yo si crush mo. Crush ka rin ito. Crush nyo ang isa't isa. Ano pa ba napipick up ko dito sa Ace of Cups na to? New beginnings. Meron kay crush mo, may nagsisimulang bago. Ito man, inuman. Ba't ganun naisip ko yung inuman? Ito bang crush mo may mahilig mag-inom? Mahilig ba siya sa beer, sa mag-inom? Ikaw ang umalam, kasi inuman yung pumasok sa isipan ko. Or maaring itong crush mo is nakilala mo sa inuman, sa barkada. Kaya parang naku-curious ka kung ano ba yung masasabi niya sa iyo. Pero ito marami tong maibibigay na pagmamahal. Talagang sabi nga, outpouring. Sobra pa. Pero ba't ganun? Parang hindi puno. Parang sumisirit lang yung pagmamahal niya. Sumisirit. Ano ba yun? Ikaw nang bahalang umalam. Marami siyang kayang i-offer. Lalo na sa emotion. O maaari din may mga new beginnings sa kanya. New relationships. About sa crush mong ito. May relasyon. May offer sa kanya. Or may kaya siyang i-offer. Alin man dun sa dalawa. May offer sa kanya bagong relasyon. O may kaya siyang i-offer. Or ito yung emotion niya sa'yo. Pero titingnan din natin, pag halimbawa masasabi dun sa, tungkol sa'yo, lumabas dun yung may cups, or signify ba yun? Card na nagsasabi na may emotions sa, mahal ka niya, or may emotions sa sa'yo, sasabihin ko naman, si crush mo, nananahimik. Ito ba yung lumabas sa group 1? O sa ibang reading? Kasi ngayon nakadalwa akong read. May una akong ginawang video kasi hindi ako nakapag-upload kahapon. Si crush mo, maaaring stress siya. Stress. Gusto niya magpahinga or nagpapahinga siya. Kasi ang dami niyang pasan, ang dami niyang dala-dala, responsibility sa bahay, sa buhay, sa financial. Mari may pinag-aaral ito, or yun nga, overwork. Mari may mga gusto siyang makamit. Pero parang nagre-rest ito ngayon eh. Gusto niya mag-relax ni crush mo.
Gusto niyang bumawi. Yung iba sa inyo, si crush mo nag-heal. Healing, kung anong healing ito. Heartbreak, sa heartache, emotional, sa financial, o kaya naman ay sa health niya. For some of you. Ganun yung ginagawa ni crush mo ngayon. Or about kay crush mo. Si crush mo, ito bottom of the deck mo. Queen of Cups. Matured ito. Kung babae ito, napaka mapagmahal nitong crush mong ito. Mapababae or mapalalaki. Ano? Napaka maalaga. Mariding psychic. O, dalawa na. Ito. Si Queen of Cups and High Priestess. Kaya pala sabi ko, malakas ang kutob talaga nito. Hindi mo man sabihin sa kanya or may hindi man siya mapansin sa isang tao. Pagdama niya, nadadama niya ng crush mo. Parang walang maililihim sa kanya. Hindi lang siguro siya open sa napapansin niya minsan. Mapagmahal ito. Maaari ding talagang maganda si crush mo. Maganda, gwapo. Loyal, napaka-loyal na tao. Maraming gusto, maraming pangarap, maraming pinaniniwalaan. Yung iba sa inyo, matampuhin ng crush mo. Matampuhin ito. Sensitive. Ano pang meron sa crush mong ito? Parang gusto ko pang kumuha eh. Last na to, ano? Ano pang meron po sa crush mo? Wow. King of Pentacles. Queen of Cups. Talagang may kaya itong i-offer, guys. Hindi lang sa emotion niya, love. Pati sa pera. Kung hindi man siya nandito sa King of Pentacles pa, hindi pa siya sa King, may kakayahan siya maging ganito. Kasi masipag to eh. Kung lalaki, napaka-provider ng person mo na ito. Kung babae, wife material, husband material. Parang may sinabi rin ako dun, group 2 yata yun. Di ko lang sure ha. Kaya niya mag-take risk. Hindi siya natatakot mag-invest. Lalo na kung alam niyang lalago. Matalino to. Maaari ding isa siyang entrepreneur. Businessman. May tindahan, may binebenta. May business. Malaki yung kinikita niya. For some of you, wealthy person ito. Napaka-matured. Matured person ang crush mo na ito. Kung hindi mo halata sa kanya na may plano siya, may plano to. Ambitious to. Lumabas din yung ating the devil, pero reverse. Pero feel ko talaga sa kanya, ambitious. For some of you, Capricorn itong crush mo. Kaya talaga masipag. O kaya Scorpio. Libra. Pick up ko, Scorpio din eh. Sagittarius. Maring Sagittarius din ang yung crush mo. Reverse. Pero ang napipick up ko dito kay crush mo, meron siyang inaalisan. Siguro kung ito ay sa inuman, maaari kinokontrol niya gusto niyang kontrolin yung sarili niya, parang ayaw na niya mag-indulge sa ganung bagay. Kung ito ay, lasenga. Siguro kaya, yun, nagkasakit. Yung iba sa inyo, dahil sa ganito niya, yung sa kung ano mang addiction niya na ito. May gusto siyang bitawan, may gusto siyang maalisan. Yun yung nafe-feel ko dito. Yun yung bagay na kinaobsesan niya, naging addicted siya sa bagay na yun. Itong crush mo din, matalino, mabilis siya mag-isip. Maring yung iba, madaldal itong crush mo. Napaka-talkative. Maraming kwento.
Okay, ngayon, balik naman tayo sa inyo. Ano masasabi ng crush mo tungkol sa'yo? Kasi kay sinabi ko lang yung niread muna nating crush mo. Parang ano na rin yun, tawag doon. Para malaman nyo kung yung ba yung itong reading is sa inyo. Kung ganun ba talaga yung crush nyo. Ano? Hierophant? Hierophant. Ano ba Hierophant? Hierophant. Ano ang... Parang feel ko medyo magulo ako ngayon. Ano ang meron? Ano meron? Anong masasabi ng crush mo sa'yo? Masasabi. Ito yung mga napapansin niya sa'yo. Maring ito'y walang katotohanan. Pansin lang niya sa'yo. Ano? Maring katotohanan ito. Totoo. Kung ano man pong lumabas dito, take what resonates. And comment na rin po kayo kung naka-resonate kayo o kung anong file yung napili ninyo, kung anong pong gusto sabihin ninyo, okay lang. And like nyo na rin po kung nagustuhan yung ating reading ngayon. Kung may gusto po kayong gawin tayong reading, comment nyo na lang po kung ano po yung gusto ninyo, ano, kung anong topic, kayo pong bahala. Subscribe na rin po kayo po sa aming channel ni Miss Kitty. Kung gusto nyo pong makakuha pa ng iba pang readings, may mapanood pa po kayo. Okay, ano ang masasabi ni crush kay Group 3? Ano masasabi ni crush kay Group 3 natin? Ano masasabi niya sa'yo? Napapansin sa'yo ni crush mo. Okay. Wala na ba? Wala na. Ito muna. The Devil. Feel ko dito, masasabi ni crush sa'yo, ano, tawag dito, attracted siya sa'yo. Parang hindi kanya maiwasan. Na-obsess sa'yo si crush. Na-obsess sa'yo itong crush mo. Attracted siya sa katawan mo. Parang addicted siya sa'yo. Masasabi niya, nakaka-addict ka. File Group 3. Kung umalam, bakit ka nakaka-addict? Feel ko dito na-addict siya sa'yo. Obsess. May feel ako dito na parang gusto ko, pansin niya sa'yo is, mahilig ka sa material na bagay. Yun yung napapansin niya sa'yo. Maari kasing ano ka rin talaga. May goals ka din, katulad ni crush. Kasi meron tayo ditong King of Pentacles. Wow! Ito, lumabas to sa kanya, diba? Kayo na mag-comment, lumabas to sa kanya. Queen of Cups and Queen of Pentacles. Kaya siguro naisip po dito, parang parang pair kayong dalawa. Napansin ko kasi dito, pair. Mari may pagkakaparehas kayo ni crush, pansin niya. May pagkakaparehas kayong dalawa sa ugali, sa goals. Maring parehas kayo ng course, parehas kayo ng work. Yun yung masasabi niya sa'yo. Parang equal kayong dalawa. Feel ko dito is na nakukuha mo yung attention niya, na akit. Yun, naakit siya sa'yo ng sobra. Nakakaakit ka sa mata niya. Group 3. Sa Queen of Cups, pansin niyo sa'yo, napaka-mature mo. Matured. Mapagmahal. Yung iba sa inyo, mukha kang mahiyain dito. Napakaganda mo. Nagagandahan sa'yo si crush, nagagwapuhan sa'yo si crush mo. Mabait na tao. Mahilig mag-daydream for some of you. Minsan nakikita ka niyan, nakatulala. Katulala ka daw. Malalim ang iniisip. Papansin sa'yo ni crush, stable ka. Mukhang stable yung finances mo, may pera ka. Kaya mo yung sarili mo.
Kaya mo suportahan ang sarili mo. Kung wala ka pa dito, kaya mo maging ganito. Ano? Katulad niya, napaka-matured. Maaring parehas kayo ni crush ng trabaho, or parehas kayo may negosyo ng crush mo, or parehas kayo ng pangarap. King and Queen. Feel ko dito, yung iba sa inyo, parang masasabi ni crush sa'yo, parang kaya mo siyang i-balance. I-balance ninyo ang isa't isa. Yung kakulangan. May kakulangan man or hindi. Parang madilim. Saglit lang ha. Parang dilim kasi. Parang may kakulangan. Yung kakulangan sa kanya, kaya mong punan. Yun yung napapasin niya sa'yo. Feel din niya sa'yo, secured siya. Mapagkakatiwalaan. Yun yung pumasok sa isip ko. The Hermit in reversed. The Hermit in reverse. Kasi ito is soul searching. Solitude. Parang ang feel ko naman kasi dito sa The Hermit in reverse mo, napapansin niya sa'yo is parang open ka sa iba. Yun yung ko dyan open ka sa iba. Ano meron sa Hermit in reverse natin? Kasi solitude din siya. Ano pong meron sa Hermit in reverse? Okay. Open ka sa iba. Mapagbigay ka. Yung naisip ko dito kasi. Kahit nasabihin, solitude, diba? Kaya mo makisama sa tao. Kasi may charisma ka. May kakayahan ka, may ability ka, maabilidad ka din. May maipagmalaki ka, yun. Open ka sa iba. Nakikisama, yun yung tingin niya sa'yo. Ang masasabi niya sa'yo, sinusunod mo yung gusto mo, sinusunod mo yung call mo, kung saan ka para ka saan. Ay, tama ba? Yung destiny mo, yung tingin mong destiny mo, sinusunod mo. Pansin din niya sa'yo, napaka-forgiving person mo. Nagpapatawad ka. Hindi ka nagtatanim ng galit. For some of you, dito sa, Four of Cups. May no offer kasi. May offer. For some of you, parang parang may ayaw kang tanggapin. Group 3. Offer ba ng love? May nagkakagusto ba sa'yo na ayaw mo? May ayaw kang sagutin. Ikaw nakakaalam nito, For some of you, meron kang, tingin niya may opportunities ka na hindi mo napansin. Or sa past, nangyari yon. Parang miss opportunity yung nangyari sa'yo. May napalagpas ka. For some of you, parang pansin niya na parang naboboard ka. Feel niya naboboard ka? Parang sa iba yung focus mo. May offer sa'yo, pero sa iba yung focus mo. Sabi ni crush. Nasa iba yung mata mo. Yun yung sinasabi niya. Okay, poverty. Ano ba to? For some of you, masasabi niyo sa'yo, parang may pinagdaraanan ka, group 3. Amaring, nagkaroon ka ng time na nagka-problema ka. Or feel niya na parang iniwanan mo siya. Hindi mo na siya pinansin. For some of you. Yung iba naman sa inyo, feel niya, mayroong, taliwas sa inyo. Ano yun? Yung
May hindi nag-a-agree sa inyo na tao. Nag-a-agree sa kagustuhan mo. Ikaw nang umalam, yun yung lang napapansin niya. Merong parang ikaw against the world. Parang gano'n. May gusto ka na hindi ka sinuportahan. Yun yung masasabi niya sa'yo. Parang malabo pa din. Dapat pala inopen ko na kanina yung flash. Ano pang masasabi ni crush about sa'yo? Group 3. Okay. O maaaring nasabi ni crush about sa'yo, nagmula ka sa nasaktan ka. Pansin niya, nasaktan ka. May pinagdaanan ka. Maring dumating ang panahon na na-depress ka, nalungkot ka kasi mag-isa ka na. Hindi ka sinuportahan or iniwan ka sa ere. Pansin din niya sa'yo na for some of you, napipick up ko dito is sa lakad. Ang bilis mong kumilos. Mabilis kang kumilos. Mabilis ka maglakad. Yon, sabi niya. Mabilis ka maglakad. Mabilis ka mag-isip. And masasabi dito sa'yo ni crush mo is wealthy ka, mukha kang mayaman. Napaka-wealthy person. Mapera. Yan, mapera. Magaling sa business. Magaling ka mag-alok. Magaling ka mag-alok. Mag-talk. Parang halimbawa kung may customer na hihikayat mong bumili. Ganon yung napapansin niya sa'yo. May kapupuntahan yung buhay mo. Yun yung masasabi niya. Yan. Ace of Pentacles. May potential ka. May kapupuntahan yung buhay mo. Yung ginagawa mo, may kapupuntahan. Yun yung masasabi niya. Ace of yung minamanifest mo, maring utay-utay mo na nakukuha or ino-offer na lamang sa'yo ng malaki. Napapansin niya, may offer sa iyo na malaki. Last. Ano pong napapansin po kay Group 3? Isa kang magandang ka-team member. Educated na tao. May pinag-aaralan. May tinulungan ka. Yun yung masasabi niya sa'yo. Matulungin ka. May pinag-aaralan ka. Marami kang alam. Kaya mong makipagsabayan. Kaya mong makipagtulungan sa isang grupo. Ganun yun na ko dito, napipick up ko dito. Ambitious ka din. Sa tingin ko. Napaka-dedicated sa isang bagay. Napaka-dedicated sa isang bagay. At saka talagang detalyado. Detalyado yung sa ginagawa mo. Ikaw nang umalaman, detalyado kang gumawa. Kung may ginagawa ka, napakalinis, napaka-neat, detalyado, lahat. Knight of Cups mo, bottom of the deck. Ang napipick up ko dito is, napapansin niya sa'yo, ang dami mo manliligaw. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Ang dami nagpaparamdam. Yun yung napapansin niya. Okay. Thank you, Group 3, sa pakikinig hanggang huli nitong reading. Kung nagustuhan po ninyo ang reading na ito, please like, comment, and subscribe na rin po kayo. Okay. Ngayon, tapos na po natin ng ating reading for all groups. At kung subscribe na nga rin po kayo, and God bless. Maraming salamat po. Thank you. Bye!